Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag paulit-ulit na lamang ang ating kinakain, mauumay tayo kaya naman naghahanap tayo ng ibang putahe. Pero hindi ito maaaring gawin sa totoong buhay lalo na kung may karelasyon tayo dahil malaking kasalanan ito. Ikaw kabarangay, anong gagawin mo sakaling tumikim ng iba ang asawa mo? Dear Papa Dudut, lahat ng tao ay may tinatagong sekreto. At kung para naman sa ikakatahimik ng lahat, mangyaring hindi na muling ungkatin ng mga sekretong yon at ibaon na lamang hanggang hukay. Pero bago tayo dumako sa parting yon ng buhay ko ay magpapakilala muna ako. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ali Rose. Taga Maynila, 35 years old at simpleng may bahay na may 2 anak. Ang mister kong si Byron ay dating seaman at isang OFW. Pero sa ngayon ay meron na kaming negosyo na auto supply and car parts. Nagkakilala kami ni Byron noong nagtitraining pa lamang siya para sumampa sa barko. Mabilis lang din kami nagka-developan at nagpakasal bago siya tuluyang umalis. Tapos nabuntis na niya ako kaya naman masayang masaya kami, Papa Dudut. Kaya lang, hindi pa rin ako gaanong kakampante na iiwan niya ako habang nagtatrabaho siya dahil nga first baby namin yung dinadala ko. Praning ako, paano na lamang kung may mangyari sa akin tapos ay nasa malayo siya. Nang mga panahong yon ay nagrenta kami ng apartment sa Pasig at wala akong malapit na kamag-anak dahil lahat ay nasa probinsya namin sa Romblon. Kanino ko pa napapansin na tahimik ka, sweetheart? Pagod ka ba? Hindi naman. Ikaw nga halos naglaba tsaka naglinis ng bahay. Paano ako mapapagod? Siyempre! Gusto kong pagsilbihan ng asawa ko eh. Naku, ikaw talaga? Totoo kaya yun? Hindi naman porke lalaki ako, hindi na ako marunong sa mga gawaing bahay. Turo sa amin ng nanay namin, tulungan daw namin ang magiging asawa namin sa paglalaba, pagluluto at paghuhugas ng pinggan para hindi raw kami iwanan. Hindi naman kita iiwan dahil lang doon. Pero thank you sa mga tulong mo. Lalo na ngayon na buntis ako. Madali ako makaramdam ng kung ano-ano sa katawan. Kaya nga eh, pero excited na talaga ako maging tatay. Excited na rin ako sa pagdating ng baby natin. Pero hindi ko pa rin maiwasang matakot. Matakot saan? Kasi kailangan mong umalis. Iiwan mo ko mag-isa dito sa apartment natin. Kahit na kaya ko naman, natatakot pa rin ako. Sweetheart. Hindi ba talaga pwede na dito ka na lang sa malapit magtrabaho? Huwag ka nang sumampa ng barko. Hindi pwede. Kasi nakapirma na ako ng kontrata. Tsaka sayang naman yung oportunidad. Ang tagal ko rin hinintay yun eh. Pero paano kami ng anak mo? Paano ako? Lagi naman kitang tatawagan para kumustahin. Mabilis nang nalilipas yung mga araw. Hindi mo na lang mamamalayan na nakababa na pala ako. Iba pa rin yung nandito ka lang at kasama ko tuwing gabi. Nalulungkot din naman ako. Ayoko rin kayang malayo sa'yo lalo na kakakasal lang natin at magkakaanak pa. Pero kung dito lang ako magtatrabaho, hindi tayo makakaipon agad ng pera para sa panganganak mo. Di ba marami pa tayong pangarap sa buhay? Oo. Gusto natin makaipon para makabili ng sariling bahay. Gusto rin natin maibigay sa anak natin yung mga pangangailangan niya. Lahat ng yun ay mangyayari lang kapag malaki-laki ang sweldo ko. Aminin na natin na napapagaan ng pera ang buhay ng mga tao. Alam ko naman yun. Pasensya ka na kung masyado lang akong emosyonal. Alam ko na lahat ng mga ginagawa mo ay para sa pamilya natin. Tama. Lahat yon para sa pamilya natin. Kaya nga aalis muna ako. Magtatrabaho kahit malayo sa inyo para sa pagbabalik ko kahit paano, meron na tayong matupad sa mga pangarap natin. Kahit pa unti-unti, basta mahalaga umuusad. Salamat sa pagiging responsableng padre de pamilya. Napakaswerte namin dahil sa'yo. Ako ang swerte sa inyo. Basta,
Kung hindi mo na kayang mag-isa rito sa apartment, welcome ka dun sa bahay namin sa Binangonan. Kinausap ko na si Mama. Gustong-gusto ka nga niya umuwi ron para maalagaan ka niya habang nagbubuntis ka eh. Talaga? Hindi ba nakakahiya sa kanya? Hindi yun. Bakit ka naman mahihiya? Nanay ko yun. Siyempre, hindi naman mawawala yun eh. Sabi ko nga, gustong-gusto ni Mama na umuwi ka doon. Kaya sabihan mo lang ako kapag mahirapan ka rito ha. Alam mo namang importante sa akin ang kapakanan mo at ang magiging anak natin. Basta pangako mo, mag-iingat ka dun sa barko, okay? Oo, pangako yan. At huwag kang mambababae. Sweetheart naman, gwapings lang tong asawa mo pero hindi ako babaero. Papadudot, naiintindihan ko naman na gustong umalis ni Byron para mabigyan niya kami ng maayos na buhay ng anak niya. Ramdam ko sa mga salita niya na desidido siya at nakikita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ako rin naman, papadudot, gusto kong makapag-ipon kami ng pera para sa kinabukasan ng aming anak. Kaya kahit takot ako mag-isa, nilakasan ko ang loob ko. Pumayag na rin akong tumira muna kasama ang mama niya na nasa Binangonan, Rizal ng mga panahong yon. Lalo na noong nag 6 months na ang tiyan ko. Mabait naman ang nanay ng mister ko. In fact, ay todo asikaso siya sa akin noong nandun ako sa bahay nila. At hanggang sa mga anak ko ay hindi ako pinabayaan ng mother-in-law ko. Naisip ko nga kung nasa malapit lang sana ang mama ko. Pero kahit na nasa malapit lang siya, hindi kami in good terms, lalo na noong nagdesisyon akong umalis sa probinsya namin sa Romblon para magtrabaho sa Maynila. Mahabang kwento pero galit siya sa akin kasi hindi ko sinunod yung gusto nilang mangyari ng tatay ko na ipakasal ako sa mayamang taga doon lang din sa amin. Ang bata-bata ko pa noon at nangarap akong makapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi na noon natupad dahil mas ginusto ko na lamang na magtrabaho. Naging waitress ako sa isang resto bar at doon kami nagkakilala ni Byron. 2 buwan matapos kong manganak ay nagsabi ako sa mister ko na gusto ko na ulit bumalik sa nirerentahan namin. Nang time na yon kasi, papadudot, ay umuwi sa bahay ng mother-in-law ko ang panganay niyang anak na lalaki na may pagkabatugan at bossy kong umasta. Kaya na ako hindi na sinasanto. Kaya bago ko pa siya mapatulan ay nag-decide na akong umalis na lamang sa kanila. Kahit mahirap ay nag-adjust rin ako ng mga panahong yon. Kinaya ko alang-alang sa peace of mind ko, papadudot. Kumusta naman kayo ng anak natin, sweetheart? Okay naman kami. Tulog na ang baby natin. Hindi ka ba nahihirapan sa pag-aasikaso sa kanya? Hindi naman. Parang nasasanay na nga ako kaya gamay ko na. Tinatandaan ko na lang yung mga turo sa akin ng mama mo. Pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala kasi wala kayong kasama dyan ng anak natin. Paano na lang kung may mangyari tapos nasa malayo si na mama? Kumalma ka lang, sweetheart. Walang mangyayari sa amin. Safe na safe kami dito. Gated yung village natin. Tsaka may rumorondang security guard dito. Ang taas din ng bakod. May barbed wires pa, kaya imposible makapasok dito ang masasamang loob. Ay, mabuti naman. Pasensya ka na. Siyempre, malayo ako sa inyo kaya hindi ko mapigilang mag-alala. Mas mag-alala ka kung nandun pa ako sa inyo. Bakit naman? Ay, ayoko namang lumabas na sumbongera o sirain yung pamilya nyo, pero yung kuya mo kasi, simula nang mawalan siya ng trabaho at tumira dun sa bahay nyo, gabi-gabi na lang naglalasing. Tapos kung sino-sino pang lalaki yung pinapapasok niya sa bahay, mga kainuman niya na karamihan, kakakilala pa lang niya. Talaga? Nakakainis naman si kuya. Oo. Ayoko lang din sa kanila ginagawang yosihan yung bahay. May hika si mama tapos may baby rin. Hindi mapakiusapan ng kuya mo, madalas pang galit lalo paglasing. Kaya hindi ko na natagalan yung ugali. Kilala mo ko, baka mapatulan ko pa yon, pero tinikom ko na lang yung bibig ko kasi nga, kapatid mo pa rin naman siya. Sana sinabi niyo sa akin para ako na yung kumausap kay kuya. Hindi naman siya makikinig sa'yo eh. Di ba sabi mo, sarili lang niya ang pinapakinggan niya? Ay, oo.
Ganun yung ugali nun. Ultimo si mama, hindi niya pinakikinggan. Lagi rin niyang sinasagot. Lakas makabastos. Kaya nga laking luwag namin nung umalis yun sa bahay eh. Tapos umuwi na naman pala. Ganun siguro talaga. Hindi mawawala sa isang pamilya yung magkaroon ng kapatid na sakit sa ulo. Sa inyo bang magkakapatid? Sino yung sakit ng ulo? Ako yata. Paano mo naman nasabi? Siyempre, hindi ko sinunod yung gusto ni nanay at tatay. Napakasalan yung kakilala nilang mayaman. Hello, 18 anyos pa lang ako noon. Ang bata-bata ko pa tapos gusto nila agad ako mag-asawa. Sobra naman sila. Sinabi mo pa? Tsaka ayokong tumira at tumanda dun sa amin. Bakit? Kasi pangarap kong makita at marating ang Maynila. Kaya nga buti na lang talaga nangailangan ng trabahador sa resto bar niya yung kaibigan ng tiyahin kong taga rito sa Pasig. Kaya ka sumama papunta riyan? Oo. At kaya rin nagalit sa akin yung mga magulang ko. Pero matagal na yon. Ilang taon na rin yung nakakalipas. Hindi pa rin ba kayo nagkakabate? Mahirap na kasi talagang ibalik yung dati naming samahan kahit na sabihin mo mga magulang ko sila. Para sa kanila, suwail akong anak. Feeling ko nga, tinakwil na nila ako nung araw na umalis ako sa probinsya namin sa Romblon at tumapak dito sa Maynila. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Oo, pero hindi ko na yung masyadong iniisip. Nakaraan na yon. Ang mahalaga sa akin yung pamilyang binubuo natin sa ngayon. Mahalaga rin kayo sa akin, sweetheart. Kaya nga nangangako ako na iingatan at aalagaan ko kayo ng anak natin. Ako rin, iingatan at aalagaan ko ang sarili ko at ang anak natin hanggang sa pagbabalik mo. Papa Dudut, thankful ako kasi palaging tumatawag sa akin si Byron ng mga panahong yon para kumustahin kaming mag-ina. Malaking bagay yon sa akin dahil dumaan ako sa postpartum at nakababaliw yon lalo na kung wala kang makausap. Pumupunta naman sa nirerentahan namin ng mother-in-law ko para sikasuhin ako at ang aking anak. Kaya nga nagpapasalamat din ako sa kanya ng husto dahil kahit matapos kong umalis sa kanila ay hindi niya pa rin ako pinabayaan. Kinaya ko pa rin naman kahit na madalas ay may mga gabi na umiiyak ako dahil nami-miss ko na ang mister ko. At nadadagdagan lang ang tampo ko sa kanya kapag walang signal sa barko. Dahilan para hindi ko siya makausap sa cellphone. Ewan, naging sobrang clingy ako sa kanya noong nakapanganak na ako. At sobrang hirap talaga ng sitwasyon namin na malayo siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 3 months na noon ang anak namin nang makapagbakasyon si Byron. Sobrang saya ko kasi makakasama namin siya ng halos 3 buwan bago ulit siya sumampa sa barko. Kaya nga sinamantala talaga namin ang pagkakataon na sulitin ang bawat sandali na magkasama kami para mag-bonding dahil alam ko na kapag umalis ang asawa ko ay mami-miss ko na naman siya. At hindi nga ako nagkamali dahil grabe yung iyak. Iyak na naramdaman ko at lungkot matapos ang bakasyon niya. Ayoko na talaga siyang paalisin noon pero hindi po pwede. Sa aming dalawa ay siya lang ang may stable na income. At marami pa kaming pangarap para sa pamilya namin. Kasama na nga doon ang makapagpatayo ng sarili naming bahay. Nang nakapagbakasyon ulit si Byron pagkalipas ng 9 na buwan ay nag-decide siya na tumigil na sa pagbabarko. Sa halip ay gusto naman daw niyang subukang mag-OFW. Siyempre mas lalong ayaw ko kasi mas matagal ang kontrata na mga ganon. Pero desidido ang asawa ko lalo pat maganda raw ang offer sa kanya. Sa ganoon ay mas makakapag-ipon kami ng pera. Kaya sa huli ay pumayag na lang din ako, Papa Dudut. Nagmekaniko sa Japan ang asawa ko at tumagal din siya ng 3 taon bago muling nakauwi sa Pilipinas. Grabe! Ang sarap talaga ng steamed pompano mo. Hanggang ngayon nasa dila ko pa rin yung lasa. Naku, baka naman kailangan mo lang mag-toothbrush para mawala yung lasa sa dila mo. Nakapag-toothbrush na ako, no? Siyempre, biro lang.
Alam ko miss na miss mo ang mga luto ko. Lalo na yung pompano. Kaya nga sinarapan ko talaga ng gusto eh. Oo, miss na miss ko nga. Masasarap naman pagkain dun sa Japan. Pero iba pa rin dito sa atin. Lalo na kapag luto ng misis ko. Nambola ka pa? Hindi kaya yun pambobola. Pagsasabi lang yun ng totoo. May iba tayo. 3 taon ka rin sa Japan. Babalik ka pa ba uli doon? Tungkol sa bagay na yan, oo, babalik pa ako. Akala ko ba ayaw mo na? Kasi namimiss mo na kami ng anak mo. Oo nga. Pero kulang pa kasi ipon nating pera, sweetheart. Habang tumatagal, mas nagmamahal yung presyo ng pangarap nating lupa't bahay. Pwede naman kasi nating hulug-hulugan. Hindi natin kailangan bilhin ng isang bagsakan. Hindi ko kasi alam yung kalakaran sa ganyan. Paano kung mawalan ako ng trabaho habang hindi pa tapos yung paghuhulog natin? Pwede naman tayong kumonsulta sa mga ahente tungkol sa bagay na yan. Para mas alam natin yung gagawin. Ewan ko. Wala akong tiwala sa mga ahenteng yan. Yung iba kasi sa kanila, in-scam ako. Ha? Paano? Basta, ayoko na lang ikwento kasi kinalimutan ko na nga yun. Hindi naman lahat ng ahente, ganun. Baka nakatsyempo ka lang nang wala sa puso yung ginagawang trabaho. Kumbaga, pera lang ang habol tapos pinababayaan na yung mga kliyente pagkakuha ng komisyon. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit gusto ko pang bumalik sa ibang bansa. Tsaka mag-aaral pa yung anak natin. Mas lalaki lalo yung mga gastusin natin. Ang akin lang naman, lumalaki na yung anak natin. At kahit na-explain ko naman sa kanya na ikaw ang tatay niya, na kailangan mong umalis para magtrabaho sa malayo, ilang pa rin sa'yo yung bata? Sa umpisa lang naman yun kasi nga ngayon lang niya ako nakita. Matagal din ako sa Japan bago nakapagbakasyon kasi nag-pandemic pa. Yun nga. Sana nga kasi ayoko namang lumaki siya na malayo ang loob sa'yo. Hindi mangyayari yon kasi sabi mo alam naman niya na ako yung tatay niya. At pinaliwanag mo sa kanya yung dahilan kung bakit kailangan kong umalis at magtrabaho sa malayo, di ba? Oo, sabi ko, para rin naman sa kinabukasan niya. Tama. Pero naisip ko rin na masyado pa siyang bata para maintindihan yon. Kaya nga gusto ko sana na dito ka na lang sa atin magtrabaho. Sweetheart, alam mo namang maliit ang sweldo rito sa atin. Pwede naman tayo magbawas ng pinagkakagastosan natin para mapagkasya yung kikitain mo sakaling dito ka na nga magtrabaho. Ayoko pa rin. Kasi kaya nga ako nag-abroad para mabigyan kayo ng maalwang pamumuhay. Tapos gusto mo magtipid tayo para lang mapagkasya yung sasahurin ko? Pamilya lang naman natin yung iniisip ko. Pangarap mo ba na habang buhay nasa ibang bansa? Yung malayo sa amin ng anak mo? Hindi. Pero habang kaya ko pa, habang may lakas pa ako para makapag-ibang bansa, at habang may pagkakataon pa, susunggaban ko. Bahala ka na nga. Tiis lang muna, sweetheart. Papasaan din ba na magkakasama rin tayo pagdating ng araw? Sige, pero sana dumating yung araw na yun. Pero habang hindi pa dumarating yung araw na yon, wag na natin aksayahin yung pagkakataon na pwede tayong mag-bonding. Ha? Anong banding ka dyan? Gabi na kaya? May balak ka pa bang puntahan? Wala. Pero sa'yo may balak ako. Masahihin mo ako. Tapos mamaya, ikaw naman yung mamasahihin ko. Papadudot, sobrang sabik na sabik kami sa isa't isa ni Byron kaya sinulit namin ang mga bawat sandali na masosolo namin ang bawat isa. Ang saya-saya ko talaga kapag kasama ko ang asawa ko at aminado akong ayoko na ulit siyang umalis para magtrabaho abroad. Pero kaunti pa lang ang ipon namin. Hindi pa nga yun sapat para makabili ng bahay ng isang bagsakan. Bukod doon ay siya rin kasi ang sumusuporta sa pamilya niya at nagpapaaral sa iba niyang pamangkin. Kaya hindi buong napupunta sa amin ang lahat ng sweldo niya. Ang totoo, Papadudot, ay minsan na naming pinagtalunan yon. Pero sinabi lang ni Byron na hindi naman niya pwedeng basta putulin ang sustento niya sa kanyang pamilya. May sakit din ang nanay niya at siya lang ang sumusuporta sa maintenance medicine nito. Hindi ko naman inalis ang karapatan niya na tumulong pero may iba pa naman siyang kapatid na nagtatrabaho din sa abroad. Kaya lang ang mister ko lang talaga yung dedikado. Masyado rin siyang mapagbigay at hindi marunong tumanggi lalo pa sa mga pamangkin niya at pinsan. Kaya tuloy ay may mga pagkakataon na kami naman ang nasa short at kailangan mag-adjust sa kung ano lang ang ibigay niya. Hindi rin nakatulong yon
Yung paraan ko ng pag-alis ng stress sa asawa ko nang umalis na siya pabalik ng Japan. Kasi napagastos din ako sa pag-order ng pagkain online. Tao po! Tao po! Delivery po! Ma'am, kanina pa ho ako rito. Ay naku kuya, sorry. Pwede po bang pumasok sa loob? Kahit dyan lang sa may garahe. Ang init kasi rito. Ay oo naman, pwede. Sige, pasok kayo. Sige, wala ho ba kayong aso? Wala naman po. Grabe naman, ma'am. Halos 20 minutes na ako nakatayo dyan sa labas. Mapapanis na rin yung order nyo eh. Pasensya na talaga. Nagpaligo kasi ako ng anak ko eh. Kaya hindi ko kayo agad narinig at naharap. Hindi ko rin hawak yung cellphone ko. Nako naman. Pasensya ka na talaga ha. Ito na rin yung bayad. May tip na rin yan para naman sa paghihintay mo. Uy, salamat ho, ma'am. Buti naman nagpatip kayo. Mag-isa lang ho ba kayo rito? Ha? Bakit mo tinatanong? Wala naman. Oh, teka. Baka isipin nyo masamang tao ako ha. Hindi ako ganun, ma'am. Tinanong ko lang kasi nakapag-deliver na rin ako rito last time. At pinaghintay nyo rin ako. Pero mga 10 minutes lang naman. Kaya napaisip ako kung kayo lang ba yung matanda sa bahay kasi parang ang dami-dami nyong ginagawa. Oo, ako nga lang mag-isa kasama anak namin. Nasaan ho yung mister nyo? Nasa ibang bansa eh. Kakaalis nga lang niya nung 1 buwan. Ganun ba? Alam nyo, pangarap ko rin makapag-ibang bansa. Kaso, mahal mag-asikaso ng mga papeles. Sinubukan ko namang pag-ipunan kaso di talaga kaya. Marangal naman yung trabaho mo eh. Marangal nga, mababa naman ang sweldo. Pero ayos na rin, kesa walang trabaho. Ayoko namang maging kargo ng pamilya ko. Saka parang di ko rin kakayanin mga ibang bansa kasi madali akong ma-homesick. Gusto ko na lang pala mag-business. Sana katulad mo na lang din mag-isip yung mister ko. Ha? Paano nyo nasabi? Yun bang dito na lang siya sa amin ng anak niya at hindi na niya kailangang umalis pa? Sa tono ng pananalita nyo, parang ayaw nyo ng mga ibang bansa mister nyo ah. Ayoko na talaga siyang pabalikin. Pero gusto niya kasing umalis para raw makaipon kami ng pera. Basta ang akin lang naman, pwede naman siya rito magtrabaho o mag-business. Kahit naman paano, may naitabay kaming pera mula sa dati niyang trabaho sa barko. Ganun ba? Baka naman may binabalikan siya sa ibang bansa, di kaya? Ano bang sinasabi mo dyan? Mahal kami ng mister ko. Joke lang naman. Huwag na kayong magalit. Hindi ako galit. Ayoko lang bigyan puwang sa isip ko yung sinabi mo. Kalimutan nyo na yun. Kasi feeling ko loyal naman sa inyo yung mister nyo. Baka gusto niya lang talaga kayong bigyan ng maganda at maayos na buhay ng anak nyo. Kaya siya nangingibang bansa. Baka nga. Sige na ho, mauna na ako. Baka magtaka na amo ko kasi wala pa ako sa tindahan namin. Sige. Salamat ulit. Tsaka pasensya ka na kasi pinaghintay kita. Ayos na ho yun. Salamat din sa tip. Enjoy your meal, Ma'am Ali Rose. Thank you. Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Monty na lang ho. Thank you ulit, Monty. Mga padudot, aaminin kong nalibang akong kausap si Monty at hindi namin namalayan ang oras. Para kasi ako nagkaroon ng kaibigan sa katauhan niya. Bagay na hindi ko na naranasan simula nang magkaanak kami ni Byron. Sa anak namin at sa pagiging housewife na kasi umikot ang mundo ko simula nang magpakasal kaming dalawa. Hindi rin marami ang mga kaibigan ko, 2 o 3 lang yata mula sa dati kong trabaho at pare-pareho na rin naman kaming may sariling pamilya. Paminsan-minsan ay nagkakausap kami sa messenger at nagpaplanong lumabas pero hindi naman natutuloy dahil sa kung ano-anong mga kadahilanan. Hanggang sa lumipas na lamang ang mga panahon at makakalimutan namin yon. Kaya nga thankful ako dahil na-distress talaga ako sa maiksi naming kwentuhan ni Monty. First time ko rin kasi na maka-encounter ng madaldal na delivery rider. Hindi naman ako natakot o nailang sa kanya kasi mabait naman siya at magalang. Kaya
nga papadudot na padalas ang pag-order ko sa restaurant nila. At lagi kong hinihiling na sana'y si Monty ang mag-deliver para naman makita ko siya at makapagkwentuhan muli kaming dalawa kahit sa maiksing sandali lang. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, isang buwan pa lang halos nakakaalis ang mister ko pabalik sa Japan nang makilala ko nga itong si Monty. Tapos nagsimula na rin kami mag-usap sa text message. Nanguna siyang magpadala ng mensahe sa akin ng pangungumusta. Nireplyan ko naman siya kaagad kasi ang nasa isip ko ay baka gusto lamang niyang makipagkaibigan. Saka napapasaya naman ako ng pag-uusap namin, lalo na kapag naiinis ako kay Byron. Naisip ko na ayos na rin yon kesa naman malagas lang at maubos ang buhok ko sa pagka-stress. Kaya lang sa pag-uusap namin yon ay nauwi sa espesyal na pagkakaibigan na walang label, papadudot. Na mga panahong yon, may kinakasama na rin naman siya pero wala pa silang anak. Bukod doon ay hindi raw maayos ang relasyon nila at katulad namin ni Byron ay madalas din silang nag-aaway. Gusto raw kasi ng kinakasama niya na siya ang masunod sa pamamahay nila. Kaya nga dinadamayan ko noon si Monty sa tuwing may hindi sila pinagkakasunduan ng live-in partner niya. Monty, sagutin mo na yung tawag ko. Nasaan ka ba kasi? Hello? Sa wakas, sinagot mo rin. Sino ka ba? Anong sino ako? Si Ali Rose to. Ay, napatawag ka. At bakit ganyan ang tono mo sa akin? Anong gusto mo? Maglambing-lambingan ako sa'yo. Nandito kinakasama ko. Saka bakit ka ba tumawag? Buti na lang ako yung nakasagot, kundi yari tayong dalawa. May sasabihin kasi ako sa'yo, Monty. Ano ba yun? Mahalaga ba yun? Oo. Ano nga? Sabihin mo na para matapos na tong usapan natin. Mauhuli pa ako ng kinakasama ko eh. Buntis ako. Nabuntis mo ko. Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Kasi dinatnan pa ako last month. Nako, naloko na. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Natatakot ako na baka hiwalayin ako ng mister ko pag nalaman niya. Hindi ko rin alam yung gagawin natin. Hindi pa ako handang maging tatay. Kaya nga di ko pa binubuntis kinakasama ko eh. Kaya pababayaan mo ko ngayon? Baka nakakalimutan mo, dalawa tayong bumuo sa batang to. Hindi ko naman nakakalimutan yun, no? Nalilito pa kasi ako. Di ko pa ma-absorb yung mga sinasabi mo. Hindi naman natin mahal ang isa't isa, di ba? Oo, hindi nga. Bakit? Kung ganun, tapusin na natin ang ugnayan natin. Huwag ka na magpapakita sa akin. Huwag mo na rin akong ite-text o tatawagan. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Ayoko lang malaman ng asawa ko yung kalokohan natin, kaya please lang, tapusin na natin. Paano yung bata sa tiyan mo? Paano yung anak ko? Hindi ka pa naman handang maging tatay, di ba? Oo. Kaya hindi ikaw ang kikilalaning tatay ng anak ko. Anong ibig mong sabihin? Si Byron ang kikilalaning tatay ng anak ko kasi siya naman ang asawa ko. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Hindi ka ba sasabit? Ako nang bahala. Basta sundin mo na lang yung sinabi ko. Huwag ka na magpapakita sa amin ng anak ko. Ay, ewan ko sa'yo. Anong ewan mo sa akin? Mangako ka, Monty. Mangako ka na hindi mo na kami guguluhin ng anak mo kasi ayaw mo naman talaga sa kanya, di ba? Hindi naman sa ayaw ko. Hindi pa lang ako handang maging tatay. Ganun na rin yun. Ibang klase ka rin, no? Kung makapagsalita ka, parang tuta lang pinag-uusapan natin dito ah. Bakit kasi hindi ka nalang magpasalamat sa akin na binigyan kita ng pabor? Ako na nga yung magbubuntis. Ako yung manganganak at magpapalaki sa bata. Ako na nga ang bahala. Basta para sa akin, may karapatan pa rin ako sa batang yan. Kasi dugot laman ko pa rin siya. Kalimutan mo na yung karapatang yon dahil hindi naman natin mahal ang isa't isa.
Natukso lang ako kasi ikaw yung nandyan. Pero na-realize ko na ayaw ko pala kami maghiwalay. Ay, ewan ko ba naman sa inyong mga babae? Tapos sa amin kayong mga lalaki may ganang magalit kasi nambababae kami. Eh kayo rin naman, marunong mga liwa. Pareho lang naman tayo ng haliwa kasi may kasalanan ka rin sa kinakasama mo. Kaya kung ayaw mo malaman niya, ilibing na lang natin sa hukay itong sikreto nating to. Magkakaintindihan ba tayo? Bahala ka na nga. Mangako ka muna, Monty. Bakit kasi ang dami mo pang arte? Sige no, gusto ko lang na may panghawakan. O sige na, sige. Nangangako ako na hindi ko na kayo guguluhin ng magiging anak natin. Papadudot, una sa lahat ay nainis ako na hindi pala nakasave sa phone ni Monty ang number ko. Kaya pang estranghero ang bungad niya sa akin nang sagutin niya ang tawag ko. Sa bagay, naiintindihan ko naman na mas mabuting hindi niya isave ang number ko sa phone niya para iwas huli sa ka-live-in niya. Matapos nga ang pag-uusap namin, desidido akong hindi ipakargo kay Monty ang anak niya dahil ayokong masira ang kasal namin ni Byron. Doon pa lang ay nag-sink in sa akin ang bigat ng kasalanang nagawa ko sa mister ko at sa kasal namin nang pumatol ako sa tukso. At mas malala pa ay nagbunga yon ng bata. Buti na lamang at nakumbinsi ko si Monty na ayaw ko siyang kilalaning ama ng anak namin at tapusin na namin ang aming komunikasyon. Nangako kami sa isa't isa na itatago namin ang sikretong nagkaanak kami hanggang hukay. Kakalimutan na lang namin na minsang naglaro kami ng apoy. Pagkatapos, ang sumunod kong ginawa ay sinabi ko kay Byron na buntis ako. Hindi naman siya mahirap paniwalain dahil bago siya umalis ay maraming beses na may nangyari sa amin. Dinagdagan ko na lang ng ibang kwento tulad ng huli ko na nang nalaman kasi hindi ako dinatnan noong 1 buwan. Kaya nga tuwang-tuwa ang asawa ko nang malaman niyang magkaka-baby ulit kami. Simula nang sinabi ko yon sa kanya ay bumalik na ulit yung pagiging maalaga niya sa akin. Lagi akong kinukumusta ni Byron at ang pagbubuntis ko. Tapos ay nangako siya sa akin na sa pag-uwi niya, plano niyang magnegosyo na lamang kami rito sa Pilipinas para makasama na niya kami ng mga bata. Mabilis na nagdaan ang 2 taon, malaki na ang anak namin ni Monty na ang kinilalang tatay ay si Byron. Good morning, sweetheart. Good morning din, sweetheart. Bakit nagising ka na? Naramdaman ko kasi na wala ka na sa tabi ko. Akala ko kung saan ka na pumunta. Maaga pa. Madilim pa nga sa labas. Hindi lang kasi ako makatulog. Bakit? May problema ka ba? Teka, tabihan nga kita dyan sa sofa tapos kwento mo sa akin yung problema mo. Wala naman akong problema. In fact, masayang-masaya ako kasi sa wakas hindi ka na aalis. Hindi mo na kami iiwan ng mga bata. Marami akong na-realize nung nasa Japan ako. Tulad ng? Na nakakapagod magtrabaho tapos wala akong pamilyang mauuwian kasi nasa malayo ako. Inspirado naman ako sa araw-araw pero iba pa rin pala kapag kasama, nayayakap at nahahalikan ko kayo ng mga bata. Simula nang dumating yung bunso natin, naisip ko na talaga na hindi na ako babalik sa Japan kasi ayoko namang pati siya lumaking malayo ang loob sa akin, katulad ng kuya niya. Kaya nga salamat kasi nakinig ka na sa akin. Oo, akala ko kasi hindi maganda yung idea mo nung una at nakafocus lang ako sa pagtatrabaho para kumita ng pera. Pero natutuhan ko na mas mahalaga pa rin ang pamilya. At kayo ang pamilya ko ng mga bata, sweetheart. Mahalaga ka rin sa amin. Alam ko kung gaano ka karesponsabling tatay sa mga anak natin at anak sa nanay mo. Ikaw rin yung paboritong tito ng mga pamangkin mo. At karamihan sa mga kamag-anak mo, itinutulungan mo. Oo, pero noon yun. Kasi panahon na naman para tumayo sila sa sarili nilang mga paa. Tutulungan ko pa rin naman sila pero sa abot na lang din ang makakaya ko. Totoo naman, hindi mo kailangang suluhin ng lahat. Lalo na kung may kakayanan na sila. Oo, at naiintindihan naman nila yon kaya ayos naman kami. Mabuti kung ganun. Basta ang focus at ang priority ko sa ngayon ay ang pamilya natin.
Palalaguin ko yung negosyo natin para makapag-ipon tayo ng pera para sa kinabukasan ng mga bata. Hindi mo naman kailangan suluhin yung pagtatrabaho, sweetheart. Nandito ako, tutulungan kita. Pwede akong pumunta o tumaos sa tindahan natin. Hindi na. Nakakapagod kaya yun. Tsaka gusto ko focus ka lang sa mga anak natin. Kami na ang bahala dun sa tindahan. Sige, pero plano ko sana magtinda-tinda rin ng pagkain online. Talaga? Ano namang pagkain ang ititinda mo? Mga pastries, mga cake. Pero matagal pa naman yon kasi gusto ko munang matuto pa. Para naman hindi ako mapahiya sa mga magiging customer ko. Kung gano'n mag-enroll ka sa baking class para mas matuto ka pa. Yun nga rin ang plano ko. At susuportahan kita kasi alam ko may potensyal ka. Talaga? Oo naman. Ang sarap mo na nga magluto. For sure, mas magiging masarap ang mga produkto na ibibake mo. Salamat, excited na ako. Para ako nabuhayin ng dugo. Maghahanap na ako ng short-term course sa baking na pwede kong kunin. Yung maluwag lang din sa schedule para hindi ko mapabayaan yung mga anak natin. Sige, pero mamaya na yan. Maaga pa. Mabuti pa bumalik muna tayo sa pagtulog. Sa bagay, parang inantok na nga ako. Pero sigurado ka bang wala kang problema? Wala, ayos lang ako. O paano? Tara na sa higaan? Sige, tara. Ay, sandali, sweetheart. May sasabihin pala ako. Ano yun? Kahit na anong mangyari, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Mahal na mahal ka rin namin. Pero kung makapagsalita ka parang may mangyayari ah. Wala naman. Emosyonal lang ako kasi buo na uli ang pamilya natin. Sama-sama na uli tayo. At pangako ko sa inyo na hindi ko na kayo iiwanan pa para magtrabaho sa malayo. Papadudot ang totoo, gabi-gabi akong kinakain ng konsensya ko dahil sa pagsisinungaling ko sa asawa ko. Pero wala naman akong lakas ng loob na aminin sa kanya ang katotohanan dahil sigurado masisira ang pamilya namin. Kaya nga pinilit kong kalimutan ang pagtataksil ko sa kanya. Pero may mga pagkakataon na nahihirapan ako lalo na kapag nakikita kong sobrang close ni Byron sa anak namin ni Monty. Mahal na mahal niya ang bata na parabang sa kanya talaga ito nanggaling. At imbes na matuwa, nasasaktan ako kasi pareho kong niloloko ang mag-ama ko. Pero ang totoo, may isa pa talaga akong dilema. Kaya ako napasulat sa programa ninyo. Neto kasing nakaraang buwan ay nagulat ako nang i-chat ako ni Monty sa Messenger at kinukulit na gusto niya raw makita ang anak namin. Nung una ay nagalit ako sa kanya kasi nangako siya sa akin na hindi na niya kami guguluhin pa. Pero nakonsensya naman ako noong sabihin niyang may malubha siyang sakit at baka hindi na raw siya magtagal sa mundo. Kaya gusto niya raw sanang makita ang anak namin kahit man lamang sa picture. Hindi ko na idedetalye ang nangyari sa kanya pero nagdadalawang isip ako kung susundin ko ba ang kagustuhan niya. Ayoko kasi talagang makita o makilala niya ang anak namin pero naaawa naman ako sa kanya. Ano kaya ang pwede kong gawin? Sana po ay mapayuhan ninyo ako. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili po ninyong i-ere sa programa ninyo sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ali Rose. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.